Sa panahon ng tag-ulan, mas mataas ang tsansa na mamuo ang isang buhawi. Hindi natin ito dapat baliwalain sapagkat maaari itong sumira ng mga ari-arian at ang mas malala pa ay kumitil ng buhay. Kung ato, grabe ba na awang balay ba ganina. Allah. Sa kuha ni Juan Carlos Aguirre, kita ang pag-ihip ng isang malakas na hangin habang umuulan. Sa video naman ng kaibigan na Vivian Clavite na parang papalapit sa kanila ang buhawi, ipinagdarasal na lang ng mga ito na lumayo sana. Sa kuha naman ni Marceline Carillo, kita ang biglang pagpasok ng mga tao sa loob ng restaurant dahil sa papadaan ng malakas na hangin. Thank you pa rin kasi hindi kami napano. Okay lang, wala ng bahay. Sabi ko, okay, ligtas kami. Lahat, yung mga anak. Salamat po talaga ako. Isa siya sa 38 pamilyang naapektuhan ng dumaang buhawi sa Barangay Bibiraw sa Daet, Camarines Norte nitong September 14, 2025. Ay, sobra pong nakakatakot. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman kong takot nun kasi as in talaga nakikita ko yung bahay namin na may taas kasi may kinabaw po siya. Nagagano na siya. Hindi ko na alam gagawin, may mababa kami, umataas kami kasi nakikita ko yung labas, grabe yung hangin, yung mga yero nagliliparan. Nabagsakan pa ako ng semento. Pagbagsak po ng semento kasi kaya ilag ko ng mga anak ko para hindi sila mabagsak. Kasi natatakot mo kami kung lalabas kami. Pinapalabas na kami ng asawa ko. Sabi ko, hindi ako dyan malabas. Kasi sabi ko, baka matamaan pa kayong mga bata ng mga nagliliparan. Kaya sabi ko, dun kami sa loob hanggang biglang magbaragsakan na. Baragsakan na sa amin, kahit ilag namin namin mag-asawa doon sa dalawa namin para hindi maanuhan. Kaming dalawa yung yung asawa ko meron din, slight lang naman po, nadaganan yung paa niya. Tapos ako nga po, nabagsakan ako ng hollow blocks dito hanggang dito po. Down talaga, wala, bagsak na bagsak. Yung mga gamit, sira, yung mga barasa, mga damit. Kaya talaga po nakikita ko pa hirap pa na-umpisa. Tapos may isa man po din na isa pang nanay na nagpapakain daw ng baboy. May nakita siyang maitim na nagraragasa. Tapos nagsubok siya na pumasok. Kaya alam ko talagang inabot siya. Kaya nadapa daw po. Tumama yung muong sa semento. Ang totally damaged po ay 6 na pamilya at ang partially ay 32. Yung nadamay po ng mga pananim is 2. Yung isa pong talungan at nagmumunga na po pati is 1/2 hectare at yung isa naman ay 500 square meter mais po yun. Karamihan sa mga apektado ay pansamantala munang nanunuluyan sa evacuation center upang may masilungan at may makain. Umabot naman sa 65 pamilya ang naapektuhan sa malakas na hangin o buhawi sa Barangay Magang sa bayan pa rin ng Daet. Bukod sa mga nasirang tahanan, may ilang negosyo rin ang nawasak. Malakas po ng hangin ng natakot na po ako nagsilong po ako sa silong ng lamisa. Sobrang tapos niya nagbasag na po ang ng lagayan ng tinapay. At isa po kami sa nasalanta nitong ngayong buhawi na dumating ngayon. Mga bandang alas 5 bago ako magising, magpe-prepare sana ako ng umagahan namin dito sa karinderya. After 30 minutes, bago mag alas 6, doon na namin naramdaman yung na-experience yung sobrang lakas ng bigay ng buhawi. Ako yung unang nagising dito sa amin.
habang ako nagising, may mga kasamaan kami dyan na umaano. Nakita namin yung bahay namin biglang dinala ng malakas na hangin. Kala ko nga ako din dadalahin eh. Nakahawak lang po ako sa aming ref. At doon, akala ko sobrang lakas. Akala ko lahat itutumba nitong buhawi. Pero thanks God naman po. Okay kami lahat dito. Walang nadisgrasya. Pinaka-importante sa lahat ay ligtas kaming lahat. Ang mga gamit namin, yung bigas, pinakauna na naapektuhan. Pinamigay na din namin kaninang umaga kasi hindi na din mapakinabangan. Hanggang ngayon lang yun. Isa si Patrick sa magbubukas lang sana ng kanilang tindahan. Umaga noong September 14, 2025 nang manalasa ang buhawi sa kanilang barangay. Sa tindi ng pinsala, nasira ang kanilang mga paninda. Ipinamigay na lang umano nila ang bigas na nabasa ng ulan sa kanilang mga kapitbahay upang may maisaing at mapakinabangan pa. Ang pinakamasakit sa lahat, may napaulat ding nasawi sa insidente. Kami po ay sinalanta ng isang buhawi. Kaninang umaga, higit kumulang ika-6 ng umaga, nagulantang kami sa mga kalabog na nangyayari partikular sa aming mga bubong. At nagliparan na po yung mga yero dito sa amin. At sandali lang naman po, siguro 5 o 10 seconds na napakalakas na ulan, may kasama hangin. Sabi po nung iba ay isang buhawi ang nabuo. Sa kasamaang palad po, bukod doon sa mga damit sa kabahayan ay mayroon po dito natumbahan ng napakalaking puno dito sa tabi ng aming daycare center. Sila po ay sumakabiling buhay. Ilan lamang ito sa mga bahay na nasira dulot ng malakas na hangin o buhawi na dumaan dito sa Daet, Camarines Norte. At kung atin ngang susukatin, ang layo ng yero na inilipad mula sa kanilang bahay ay halos nasa 20 hakbang ang layo nito at inilipad ito hanggang sa irrigation. Narito at atin pong tingnan. Ito po ang yero na inilipad mula dyan sa bahay na yan at halos 20 hakbang nga po yung pong layo nito at umabot pa ito sa irrigation. Sa videong kuha ni Chay Gallardo, kita ang pinsalang iniwan ng buhawi. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pagkuha sa dalawang nasawi. Barangay Magang, Daet, Camarines Norte po. Dahil sa lakas ng buhawi kaninang umaga, yan, nakakalungkot dahil meron tayong kababayang nasawi. Salukuyan po ngayong tinatanggal yung bangkay. Nandito ngayon. Nasa ilalim pa rin ng malaking puno. Hindi pa natatanggal sa sobrang laki ng puno. Yung bangkay, yung patay guys, nasa ilalim pa ng puno. Hindi pa naalis yung patay. Ang laki kasi ng puno. Ginamitan pa ng power saw para maputol lang ang puno na nakadagan sa bangkay. Hirap na hirap yung mga sa sobrang laki ng puno. Ayan guys yung yung paanang pata nadaganan. Ayan may kandila, malapit sa may kandila. Dead on the spot ang 38 anyos sa babae na si Luningning Argamosa at 13 anyos sa lalaki na si Alexander Rutherford. Ang dalawa ay kinilalang magtiyahin. Sila po ay naghahanda para paghanap buhay. Ilabas yung mga paninda nilang gulay at yun po ang nangyari. Wala na po, kumpirmado. Nakakalungkot na kaninang umaga around 6 o'clock may dumaang buhawi from dito sa Barangay Magang. Nagpa siya ng bibiraw, then nag-dissipate siya sa lagon.
So according sa ating barangay officials ng Magang, meron tayong 2 casualty. So sa barangay Bibiraw po, meron din 2 victim, injured victim, pero nadala naman sa ospital at treated na rin po. So all in all, meron tayong 65 families affected sa barangay Magang, 38 families sa barangay Bibiraw, pero wala namang nag-report na may affected sa barangay Lagon. So may sightings lang kanina na medyo parang may dumaang malakas na hangin. Medyo malaki rin yung area covered nung buhawi, kaya medyo ganun karami din yung affected families. Nagresulta rin sa pagkasira ng mga kabuhayan, especially yung pananim sa barangay Bibiraw at yung ilang mga bahay sa barangay Magang. Actually, dinaanan yung subdivision pero nakita natin kasi na yung mga bahay ay medyo matibay dahil nasa subdivision sila. Pero makita mo yung trace ng mga puno na talagang dinaanan kasi tumba. Pati yung mga wire ay talagang tumagilid, yung poste ng wire.